tingnan nyo to. Ayan o. Ang dami nilang hinihinging requirements, diba, ni Mavilish Cash. As in, parang nakakabahala din. Well guys, and then sa video, magkakaroon tayo ng follow-up video regarding Mavilish Cash. Siguro 2.0 review na po ito, no? Kasi the last time, na-share ko sa inyo na meron nga pong offer sa akin si Mavilish Cash na 50,700 pesos. Which is, hindi ko akalain na ma-offer nila ako doon kasi hindi ko naman siya ginagamit. Twice lang ata akong nakapag-loan dito at matagal na yon. So kahit hindi pala siya ginagamit, is nag-i-increase siya. Whereas, yung video na yan, ang daming nagko-comment regarding Mavilish Cash na nagbago nga daw. So ito nga yung kino-complaints nila na nanghihingi daw ng GCash transaction history, mobile authentication, SSS, pag-ibig, other loan product limits, PRC. So, bakit nila kailangan yun? Kakaloka. Well, sabi ng mga viewers ko, nanghihingi na daw si Mavilish Cash ng ganon. Which is, hindi talaga ako makarelate, guys. Nung nag-loan po ako noon, wala namang hinihinging mga ganon. Na-receive ko yung aking niloan noon, worth 3,000 pesos yung una ata. Kaya naman na-intriga. Marami na rin nagre-reach out sa akin regarding Mavilish Cash nga. Inopen ko yung aking loan app and look at this one. Meron pa rin po kong offer na 50,700 pesos. Hindi siya nawala. At this time nga, no, para matry ko yung sinasabi ninyo, so uutangan ko siya. So for your sake, uutangan ko po siya. Pero ang uutangin ko sa kanya is yung pinaka-minimum amount to loan lang nila, which is tong 500 pesos, no? Para alam ko kung anong mangyayari talaga. So anyways, 4 terms po yung kanyang loan offer sa akin. Parang 2 months to pay siya. Every 15 days kasi yung per term po nito. At meron akong 148 per term. So lumalabas po na 9.2% monthly yung interest rate ko dito, which is okay na din sa akin. Maliit lang yung loan offer ko kasi medyo maliit lang din yung interest rate niya sa akin. So, 500 pesos para ma-try ko lang talaga yung mga sinasabi niyo. So, anyways, click lang natin tong withdraw. And then dito po, I need to confirm this loan details niya. May loan amount na ako na 500. Loan terms ko po is 4 terms. And then, first repayment ko sa April 22 na. Then, yung repayment amount ko in a whole is 593. Umabot siya ng 593. And lumalabas nga po na 9.2% monthly siya. Anyways, nandito na rin yung aking payment method, which is sa GCash ko po siya pinapasan. Kasi ito na po yung naka-register sa akin dito. Simula nung nag-loan ako dito. Kaya hindi na po nila hiningi. Pero I can change naman kung gusto. Pero GCash pa din yung ilalagay ko dito para mas mabilis kong manotice. Ngayon, nagsisend sila sa akin ng verification code. I-enter ko lang siya dito. And then after that, submit successfully na agad yun. And then, may lalabas dito nakalagay. So, X lang natin to ha. Kasi parang ratings to eh. So, ito na yung sinasabi nyo guys na to increase a limit. So, nakalagay dito na completing one or more of the following information will greatly improve your loan approval rate. Yun yung notice niya dito. So, ibig sabihin, hindi ko ma-receive agad-agad yung aking niloan na 500 kasi kailangan kong mag-comply dito. Ganun ba yun? Well, bago siya sa akin ha. Kasi dati, nung nag-loan ako dito, after ng verification ng loan details ko, nag-submit na ako successfully, agad-agad, review pass na agad yung nakalagay. But this time is different. So, ito na nga yung sinasabi nyo. So, i-open ko siya isa-isa ha para mas maintindihan natin. If ever daw na magsabit tayo ng GCash transaction history, nakalagay dito, please upload the GCash transaction history of the account. Please upload the GCash transaction history of the past 60 days. So, lumalabas na 2 months transaction sa ating GCash history at meron siyang sample dito na nakalagay. Ganun na ganun daw dapat yung isubmit natin. Parang medyo confidential naman pag ganito, diba? Kasi may details na natin to eh. Anyways, back tayo. Proceed tayo sa next step, which is itong mobile authentication na. Kung ayaw natin mag-upload ng GCash transaction history, dito naman daw tayo sa mobile authentication. So, dito sa mobile authentication, guys. So, here po, nakalagay, please select the operator and fill the OTP sent by the operator to log in password you set by the operator or the login password set on the operator. Kailangan yung login password. Ba't kailangan nila yun? Nakakaloka ha. So, anyways, ganito siya. Ganito yung mobile authentication. Ngayon, pili tayo ng iba pa, which is itong si SSS nga. So, click ko lang ha. So, dito sa SSS, kailangan doon natin mag-input ng SSS user ID. User ID yung hinihingi, hindi SSS number at saka password. Bakit gano'n? Bakit kailangan yun? Parang napaka-confidential talaga. Anyways, exit ko tong portion na to. At dito naman tayo sa pag-ibig naman. So, sa pag
Ibig ganun din. Nangangailangan sila ng email address natin at password natin. Kailangan natin i-input. Bakit ganun? So, syempre malalaman nila, di ba, kung ano yung password natin dito, account natin dito. So, very no-no yung ganito ha. Anyways, kung ayaw naman natin ng mga previous na nabanggit ko, so dito tayo sa other loan product limit. So, dito, nakalagay dito, please ensure that uploaded video contains the phone number, information, and other loan product apps. Naguguluhan ako dahil. Naguguluhan ako dito. As in, ang dami nilang kailangan. Bakit gano'n? Video talaga, oh. Click upload to upload the credit limit screen recording of other loan products. Kailangan mo ba talagang i-record yun? Bongga. Anyways, ayoko siya. So, exit natin. So, lastly, meron nakalagay dito na PRC. Medyo confidential yun ha. Pag mga PRC details. So, dito mo kailangan nating mag-upload ng photo of our ID, PRC front view photo. ID to, no? Di ba ID siya? So, bakit nila kailangan yun? Naluloko talaga ako dito kay Mabilis Cash, ha? Bongga siya, dahil. So, exit lang natin, no? And then, dito sa notice niya, nag-iba, nakalagay dito, complete information and have the opportunity to increase your credit limit up to 40,000 pesos. So, hindi naman pala siya mandatory, no? Optional lang naman pala siya, guys. So, nakalagay dito sa taas, pwede natin siyang i-exit. Pwede tayong hindi mag-provide. Pero, ang tanong doon, marireceive ba natin yung niloan natin kapag wala tayong pin-provide dito? So, guys, exit natin, ha? And-exit ko siya at dito ako sa dashboard niya, nakalagay review pass. So, tingnan natin kung papasok siya. Guys, after almost 5 minutes, pumasok yung 500 pesos ko. Na-withdraw ko siya. Pumasok siya sa GCash account ko. So, what does it mean? So, nakakapag-withdraw pa rin pala tayo dito kahit hindi po tayo mag-provide ng mga other additional details kasi optional lang naman pala siya. So, that is based on my experience ha. Nakita niyo naman yung buong proseso ko dito. Na-receive ko talaga siya yung 500 pesos. At nakalagay pa nga dito, no, cash in from own bank. So, anyways, nag-notify din kasi sa akin si Mabilis Cash na successful nga po, nakapag-withdraw ako dito. Pumunta po ako sa aking loan app and then nakita ko dito guys, never na nga ako dito ang repayment plan. Clearly, nakapag-loan po talaga ako dito. And kung nanonotice nyo guys, hindi ko na siya pwedeng i-loan. Nakalagay dito, may available credit limit ako na 50,700 pesos pero naka-freeze na siya. Hindi ako pwedeng mag-loan dito. Parang one-time cash loan lang siya. Hindi siya multiple loans, no? So, kapag decided ka na palang mag-loan dito, ng desired loan amount mo dito. So, pag-isipan mo mabuti kasi one-time cash loan lang po siya. Dapat decidido tayo sa loan amount natin dito kasi ma-freeze na po yung remaining. Katulad nito, na-freeze na siya. Wala na siyang option na mag-loan ulit or get another loan. Well, here po, kinlik ko yung increase credit limit. So, nakalagay dito kapag gusto nating ma-increasean nga. Ito nga yung mga lalabas, guys. Kung gusto natin, ha? For me, ha? Irrelevant siya. Kasi biro mo, guys, up to 1,000 pesos yung kanilang dagdag increase. Aanin mo yung 1,000. Kung meron akong loan offer na ganito, kapag mag-provide ka ng ganito, aanhin mo yun, di ba? Parang irrelevant siya sa akin. At yun nga po, at least na-try ko siya, na-share ko sa inyo, at nakakapag-withdraw pa din po. Kahit hindi tayo mag-provide ng mga ganitong additional information nila na medyo confidential. That is based on my experience, ha? Paki-comment down below kung ano naman yung experience nyo. Kasi may mga na-experience ako na hindi nyo na-experience. May na-experience kayo na hindi ko rin naman na-experience. Well, anyways, don't worry, patuloy naman po akong mag-update sa inyo regarding this loan app at other loan apps pa, lalo na sa mga bagong loan apps at existing loan apps na patuloy guys na nag-a-update. Kaya dapat po nakasubscribe kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!